ang posible o planong destabilization laban sa ating gobyerno ay binabantayan ng NBI, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, at siyempre, kasama na dyan ang Ombudsman. Ito po ay dun nga sa galaw ng mga dating military na nagamit or ginamit ng mga politiko. Mga politikong nasa likod nitong mga dating militaring naging aktibo lately. Unang kanilang galaw ay tungkol sa pagsakay sa mga maleta issue na di umano ay mga tauhan ni Saldico. Ayan po. So kung ito ay sasakyan ng ibang grupo ng mga retired general or mga retiradong opisyal ng militar, iyan ang sinisilip ngayon ng NBI under Director Matibag at under Department of Justice Secretary at Department of Interior and Local Government at yung Ombudsman. So magkapatid na Remulla. Ibig sabihin. Kasi pag nakita nila na ang focus ay panggugulo, paninira sa gobyerno, wasakin ang gobyerno at kahit sino, akusahan ng hindi naman malinaw, at pag nakita na ito ay may pagkasedisyon, destabilization, may problema sila. Pwede silang kasuhan, papanagutin at kasuhan. Kasi until now, hindi malinaw kung talagang merong pera at sanggaling at totoo bang laman ng maleta ay pera. Kasi halos lahat ng kanilang inakusahan, hindi lang halos lahat ng kanilang akusahan, hindi naman ho na-justify na merong pera. Lalo na ngayon, pati media, pati mga mamamahayag, binabansagan na rin, inaakusa na rin tumanggap ng maleta. Kalokohan na. Pati sa social media, inaakusahang nagkaroon ng maleta. Ganong kadumi ang kanilang galaw. Dati ang Pangulo, dating Speaker, Cabinet Secretary, Congressman, Senador, 25 Congressman, may Senador, Senate President, di ba? Yun ang mga inakusahan. National Security Advisor, at mga media, inaakusahan na rin. Yun ang anggulo na nakikita na parang destabilization ng galaw. Isipin mo, National Security Advisor, Retired General Anyo, isinama nilo sa maleta. O anong ibig sabihin yan? Winawasak nyo yung concentration sa national security issue. Inakusahan nyo ang Pangulo, inakusahan nyo yung Pangulo ng Senado, inakusahan yung maraming mga congressman, 25 congressman, o di ba? Legislation, Executive Department, ang inaakusahan. Tapos ngayon, ang Fourth Estate idinadamay na. Pag ang mga media ay nagbalita ng totoo, sasabihin ng mga followers ng mga anti-Marcos, merong maleta. Kahit ako, inaakusahan gano'n. Sino naman tao, sino naman grupo magbibigay sa akin ng maleta? Wala naman akong koneksyon sa gobyerno. Bakit naman ang media ay bibigyan ng maleta? Kalokohan yan. Ganyan silang kababaw, ganyan silang kadesperado, dahil sa marami nilang pagsubok at ginawa para i-destabilize ang gobyernong ito, pabagsakin ang gobyernong ito, hindi nila nagawa. Kaya ngayon, kahit sino na lang inaakusahan. Kaya kayo rin, para sa aking opinion, kayo rin ang sumira sa inyong kredibilidad kung meron man kayo. Kayo rin ang dahilan kung bakit walang naniniwala na matinong Pilipino sa inyong mali-malitang isyong paulit-ulit na lang. Kaya tulad ng sinabi ko, nakabantay ang mga ahensya ng gobyerno, hindi na sila nakapokus kung tama o mali. Mukhang nakapokus na sila na posibleng panggugulo na lang ito. Kaya kung sino man ang sasama, gagamitin itong isyong ito, kasama kayo sa under monitoring para kasuhan kayo
kung destabilization na inyong ginagawa. 2 taong mahigit na lang ang Marcos administration. Hindi na kailangan dito ang destabilization. Dapat dito suportahan at maghanda tayong lahat para sa next election. Kung sinong iboboto ng taong bayan, yun ang magiging pangulo ng ating bansa. Pero yung inyong gibain, pabagsakin ng gobyernong ito dahil sa ganyang issue, malabo na yan. Madilim pa yan sa sabaw ng pusit. Kasi kayo, yung inyong mga followers, na mga anti-Marcos, yung inyong mga troll, yung inyong mga political blogger, mababa na ang level. Kasi pati media isinasama nyo. Alam ba nyo ang poor state, yung lehitimo mga mamamahayag? Pag isinama nyo yan, desperadong galawan. Kasi ang lehitimong mamamahayag, nagtatrabaho lang yan. Pero kung pagbintangan nyo na tumanggap ng pera, bayarang media, wasak na ang inyong kredibilidad. Ang medyang totoo, hindi ganon. Alam nila ang kanilang trabaho at paninindigan nila ang kanilang trabaho. Kaya yung inyong galaw na mga destabilizer ng aagaw ng gobyernong ito, yung inyong paninira sa mga membro ng media, ay lalo kayong nasisira. Maniwala kayo sa akin. 38 years ako sa media, kaya alam ko yan. Trabaho lang. Pero dahil ganyan kayong kababaw, ganyan kayong kadesperado, kaya kahit sino-sino lang pinagbibintangan nyo. Ang pagpapakalat ng mga troll, ng mga fake news na ginagawa ng mga political blogger, ng pro-Duterte camp, hindi yan nakakatulong para mag-recruit kayo ng supporters. Lalo nyo sinisira ang inyong sarili. Lalo kayong nakakasira at hindi kayo makakakuha ng mga matitino na politiko na mamamayang Pilipino para kayo suportahan kasi kitang-kita ang inyong mga pangsariling galaw. Ilang beses ko nang inulit yan, pero ayaw niyong maniwala. Gagalit pa kayo sa akin. Binabanatan niyo ako. Pinipersonal niya ako. Hindi niyo ako makukuha sa ganyan kasi alam ko yung ginagawa ko. Yung karanasan ko sa media at karanasan ko dito sa social media bilang political bloggers, hindi ho nyo masisira sa kabibintang. Puro bintang, puro panlalait, puro panginsulto, yan ay kababawan ng argumento. Basurang argumento yan. Kaya ang matitino ay magpapatuloy. Ang mapanirang uri ay paliit ng paliit, pababa ng pababa, hanggang sa mabansagang tanga at bobo na lang kayo. Wow! Real talk lang. Please like and share. Subscribe and follow sa aking mga channel kung hindi pa. Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.